Sa liblib na puok sa dulo ng Calamba, Laguna, matatagpuan ang isang tahanang tahimik na naliligiran ng bukirin. Madilim ang loob nito dahil sa kawalan ng kuryente, pero dito nagliliwanag ang pagsisikap ng isang ilaw ng tahanan. Habang papalapit, madidinig mo na ang ritmo ng kanyang paghahanap buhay. Ako si Rosabari Mandiyat nang kuha ng kaong walis. Buhay ko, alako. Alas 9 pa lang ng umaga, abala na si Rosemary Manggiyat. Bitbit ang kanyang panabas, tinutumbok niya ang gilid ng bundok, kung minsan tinatawid ang madudulas na bato sa ilog, at madalas sinusuyod ang lansangan, aspalto man o putikan, para mangalap ng dahon ng kaong na gagawin niyang walis tingting. Sa hangganang ito ng Barangay Bunggo kung saan nagtatagpo ang bundok at ilog, nangunguha ng dahon si Rosemary. 8 oras ang ginugugol niya sa pangangalap. Umulan man o umaraw, mag-isa man o kasama ang ikatlo niyang anak na si Roseline. Aning, tayo na. Ay, uuwi na tayo. Abot pa ng walan. Yan, dalawa may. Yan. Tansan, ipad ko sama. Sako-sakong dahon ang inuuwi ni Rosemary. Sapat lang anya ito para makagawa ng hanggang 7 walis tingting sa isang araw. 7 walis. Ayan. Nakuha ko. Nala isang tali. Ito, ano na to ngayon? Walis na. Ito na yung papatuyuin natin. Paano yan, maulan? Hindi. Isang araw, init, bulad ko na yan. Taong 2005 nang pasukin niya ang paggawa at paglalako ng walis tingting. Kaya sanay na ang kanyang mga kamay na hagurin ang bawat dahon, ibilad ang mga tingting, pagbuklurin, pagbigkisin, at ibenta ng hanggang 80 pesos. Bukas sali, yun naman. Tapos, nalaba ko. Tapos, nalaba muna. Ayas. Yun. Para hindi masobran sa paso. Oo. Kung papalarin, aabot sa 25 walis tingting ang kaya niyang gawin sa isang araw. Yung isang pirasong tingting na ganun, magkano? Hindi na nga, 80. 75 na pinto ko. Ang mura pa. Ay ba nga, sandalo. Oo. Pag dinala na sa Maynila. Oo. Pero yung kita sa isang tingting na 80, sapat ba yun sa araw? Sapat yun. Ano yung dahan? Iba, 75 ko. Ang dahan yun baksak. Pero makalipas ang 20 taon, hindi rin ito madali bilang pangunahing kabuhayan. Lalo't isa siyang person with disability. At sa 4 niyang anak, 3 pa ang tinataguyod niya para makapagtapos ng pag-aaral. Kaya kailangang magbanat ng buto at dumiskarte. Dala ko na hansan, dala ko ng gulay. Yun ang buhay ko. Hansan, dala ko ng kain. Nang luto? Oo. Yun na, tulay. Dun sa may tulay? Oo. Eh di magaling ka magluto? Oo. Ano na ba yung Nalinda, yan. Pansit, sopas, nung ulam, yan. Katuwang ni Rosemary sa pagtataguyod ng pamilya ang asawa niyang si Roman, isang dating construction worker na kailangang iwanan ng trabaho matapos na humina ang pandinig. Pag-aararo ng bukirin ang pinagkakaabalahan ngayon ni Roman, ekta-ektaryang lupain na pagmamay-ari ng iba. Taong to po, kami nung aking utol magkasama pagsasaka. Nagpataas na kami ng pag-araraw. Ginawa namin wattaw. Walang mahirap pong mag-araraw, pabalik-balik. Yung mahal na rin ang mga bilihin. Kung hindi ka pataas, kikita ka kasi hindi sapat. Mababa nga yung sweldo, bataas ang bilihin. Nagpapaalala ng araw ang kanilang mga anak. Sabi minsan ng mga bata ko, nagpahinga muna kayo. Mauubos ang katawan at trabaho hindi. Para sa tulad nilang sapat lang ang kinikita, walang ibang pagpipilian kundi kumayod.
Isa si Rosemary at Roman sa mga inabot ng DZJV 1458 Radyo Calabarzon sa pagdiriwang nito ng 30 taong paglilingkod at pagsasahimpapawid. Para madagdagan ang kabuhayan, tumanggap ang pamilya Manggiyat ng sari-sari store package mula sa himpilan. Patunay na ang DZJV kaakibat, hindi lang sa radyo kundi pati sa mga nangangailangan. Salamat sa inyo. Salamat sa Diyos na yun. Pagkasalo-salo namin mga pamilya, dumating na wala akong kalam-alam. Ako natutulog kahigat na mamahingat na ulan. Nakarating kayo din sa aking bahay na sira kahit maputik ang daan. Narating ninyo. Pasalamat sa mga nagdala na naghandog sa amin ng mga grocery. Ang walis tingting, simbolo ng pagkakaisa, gaya ng pagtutulungan at pagmamahalan ng mag-asawang Rosemary at Roman para itaguyod ang kanilang pamilya. Kung mawawala ang bawat piraso ng tingting, tiyak na luluwag ang bigkis at mawawala ng pakinabang ang walis. Ito rin ang diwa ng pagdiriwang ng DZJV. Ano man ang tahaking pagsubok, mangalay man sa bundok o madulas sa ilog, saan mang sulok o liblib na puok, mananatili ang pagkakabuklod-buklod. Ang pagdadamayan at pagtutulungan. Dahil sa tulong ng Diyos, tayo-tayo rin ang magiging kaakibat ng isa't isa.